Mga pagbasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos ukol sa paghahangad sa katotohanan. Paano hangarin ang katotohanan? 12. Ikatlo, ang ikatlong katangian. Pagiging magulo ang isip. Bukod sa dalawang katangian ng pagkakaroon ng baluktot na pag-arok at pagiging manhid, ang mga taong nagreinkarnasyon mula sa mga hayop ay may isa pang katangian at ito ay napartikular na magulo ang kanilang isip. Noong nakaraan, kapag nagbabahaginan tayo tungkol sa katotohanan, ang pinag-uusapan lang natin ay ang malawak na balangkas at direksyon. Medyo pangkalahatan ang pagbabahaginan. Para naman sa iba't ibang detalye ng katotohanan, hindi natin pinagbahaginan ang mga ito ng partikular, kundi tinalakay lang natin ang ilang konseptual na pahayag at nilalaman. Sa paglipas ng mga taon ng pagbabahaginan, ang iba't ibang aspekto ng katotohanan ay napagbahaginan na ng partikular at detalyado. Gayunpaman, para sa mga taong nagreinkarnasyon mula sa mga hayop, kapag nakikinig sila sa mga salitang pinagbabahaginan ngayon, iniisip nila na halos pareho lang ang mga ito sa ibinahagi noon at medyo nagbago lang ang mga paraan ng pagsasabi ng mga bagay. Bahagyang naging mas masagana ang nilalaman at lubos na nadagdagan ang dami ng pagbabahaginan kumpara sa dati. Kaya nagtataka sila kung bakit sa mahabang panahong ito ng pakikinig, lalo lang silang nalilito. Napakaraming taon na nilang nakikinig sa mga sermon, pero wala silang anumang natamo mula rito. Pagdating sa kung paano umasal, kung paano tratuhin ang iba, kung paano kilalanin ang sarili, kung paano danasin ang gawain ng Diyos para magtamo ng kaalaman tungkol sa Diyos, at lalo na kung paano tratuhin ang Diyos at ang kanyang mga salita, mula sa simula ay hindi nila kayang maunawaan ang mga bagay na ito, at kahit ngayon, hindi pa rin nila kayang maunawaan ang mga ito. Hindi ito mababaw na antas ng pagiging magulo ng pag-iisip, kundi isang malubhang antas ng pagiging magulo ng pag-iisip. Gaano man kapartikular na ipaliwanag ang iba't ibang aspekto ng katotohanan, pinagsasama-sama nila ang lahat ng ito. Ang kinakapitan nila ay iilang slogan at doktrina tulad ng dapat nating gugulin ang sarili natin para sa Diyos, maging tapat sa Diyos at gampanan ng maayos ang mga tungkulin natin. Kumakapit sila sa iilang regulasyon, slogan at teorya at iniisip na isinasagawa nila ang katotohanan. Habang mas partikular kang nakikipagbahaginan, mas lalo silang nalilito at mas lalo nilang nararamdaman na hindi nila ito kayang intindihin, na mas mabuti pa noong simple lang ang pagbabahaginan. Bukod pa rito, habang mas nagiging detalyado ang paliwanag, mas lalo silang nahihirapan. Paano ko matatandaan ang isang bagay na ganito kadetalyado? Dati, napakasimple ng pagsasagawa. Bakit ngayon, habang mas marami tayong pinagbabahaginan, mas dumarami ang mga pahayag? Bakit habang mas marami ang sinasabi, mas hindi ko alam kung paano magsagawa? Dati, napakasimple ng paggawa ng tungkulin. Ito ay pagtalikod lang, paggugol, pagpapakaabala
madalas na pangangaral ng Ebanghelyo at madalas na pagpapatotoo sa Diyos. Ngayon, detalyado nang naipaliwanag ang mga katotohanan tungkol sa paggawa ng tungkulin, pati na ang lahat ng iba pang aspekto ng katotohanan. Pero habang mas ipinapaliwanag ang mga bagay na ito, mas hindi ko nauunawaan ang mga ito at mas lalo kong hindi maarok ang mga ito. Habang mas detalyado ang paliwanag, mas lalo nilang hindi maarok ang mga katotohanang ito. Hindi ba't pagiging magulo ito ng pag-iisip? Malubha ang pagiging magulo ng kanilang pag-iisip, hindi ba? Bagamat detalyado nang naipaliwanag ang iba't ibang aspekto ng katotohanan, nalilito pa rin sila at palaging magulo ang pag-iisip nila tungkol sa ilang terminong konseptual at nagbibigay kahulugan. Halimbawa, hindi nila alam at hindi nila makilatis ang masasamang tao o kung ano ang mga huwad na leader. Hindi rin nila alam kung ano ang mabuting pagkatao at kung ano ang masamang pagkatao. Hindi nila alam ang pagkakaiba sa pagitan ng pagsasagawa ng mga katotohanang prinsipyo at pagsunod sa mga regulasyon. Ang mga partikular na isyung ito ay pawang magulo para sa kanila. Hindi man lang nila nauunawaan ang mga konseptual na bagay na ito, gulo-gulo ang isipan nila. Higit pa rito, anuman ang gawin nila, hindi nila mahanap ang mga prinsipyo, wala silang mga hakbang na masusunod, walang mga konkretong plano at hindi nila alam kung anong mga pamamaraan ang dapat nilang gamitin o anong mga resulta ang dapat nilang makamit. Hindi rin nila malinaw na makita kung anong mga kahihinatnan ang idudulot ng pagkilos sa isang partikular na paraan. Sa isipan nila, iniisip nila, bakit ko pa pag-aabalahang alalahanin ang mga bagay na ito? Kung hindi ko alam kung paano gawin ang isang bagay, gagawin ko na lang ito ng pikit mata. Ano't anuman, hanggat sinsero ang puso ko sa Diyos, sapat na iyon. Nakikita mo, ang gayong mga tao ay lubhang magulo ang pag-iisip, hindi ba? Maraming taon na silang nananampalataya sa Diyos, pero hindi nila alam kung anong mga aspekto ng katotohanan ang naunawaan na nila, ni hindi nila alam kung naisagawa na ba nila ang katotohanan. Kapag tinanong kung mayroon ba silang buhay pagpasok, sinasabi nila, "Bueno, maraming taon na akong nananampalataya sa Diyos at tinalikuran ko ang pamilya ko." Hindi malinaw sa kanila ang lahat ng bagay na ito. Ito ay pagiging labis na magulo ng isip. Sa mga pagtitipon, kapag kumakanta at sumasayaw, puno sila ng sigla. Pero pagdating ng oras para sa mga sermon at pagbabahaginan tungkol sa katotohanan, inaantok sila, bumibigat ang kanilang mga mata at maaari pa nga silang makatulog. Pagdating sa paggawa ng gawain, handa silang magsumikap at sinasabi nila, "Gampanan natin ng maayos ang mga tungkulin natin at ialay ang katapatan natin sa Diyos." Pero pagdating sa pakikipagbahaginan tungkol sa katotohanan, kung tatanungin sila, "Meron ka bang anumang natamo kamakailan? Nakilala mo na ba kung anong mga tiwaling disposisyon ang naibunyag mo?" Pagkatapos mong makilala ang mga ito, nakahanap ka na ba ng landas para malutas ang mga ito? Tutugon sila, "Hindi ko alam. Medyo nakilala ko na ang mga ito, pero hindi ko alam kung tama ba o hindi ang nakilala ko. Ano't anuman, nagpatuloy lang ako
at nagsagawa ng ganoon. Pero hindi ko alam kung tumpak ba ito o hindi. Hindi nila makilatis ang anumang bagay at magulo at hindi malinaw ang kanilang pag-iisip. Hindi nila alam kung saan sila mahusay, ni hindi nila alam kung ano ang mga kakulangan nila. Sa pagbabahaginan tungkol sa pagkilala sa mga tiwaling disposisyon, inaamin nilang mayroon silang mga tiwaling disposisyon na nagsisinungaling din sila at minsan ay kumikilos ng tuso at nagpapakatamad. Pero kapag nahaharap sa mga tunay na sitwasyon, kung tatanungin mo sila, bakit ka kumilos ng tuso at nagpakatamad? Bakit ka nanlansi? Sasabihin nila, hindi ko iyon sinadya. Inakala ko na ito ang angkop na paraan para gawin ito, kaya ganoon ang ginawa ko. Ipagpalagay na may isang taong naglantad sa kanila na nagsasabing, naisip mong angkop ang paggawa nito sa ganoong paraan, pero mayroon bang anumang mga personal na intensyon o pakana sa kalooban mo? Marunong ka bang magnilay-nilay sa sarili mo? Alam mo ba kung anong mga kahihinatnan ang idudulot ng paggawa nito sa ganoong paraan? Tutugon sila, hanggat wala akong masasamang intensyon, ayos lang. Ang kawalan ba ng masasamang intensyon ay katumbas ng pagkilos ng naaayon sa mga katotohanang prinsipyo? Ewan ko. Wala silang anumang alam. Napakarami na nilang napakinggang katotohanan at pagbabahaginan, at sa pang-araw-araw nilang buhay ay nakaharap na sila sa lahat ng uri ng isyong may kaugnayan sa katotohanan, pero malabo pa rin ang kanilang pagkaunawa sa bawat katotohanan. Hindi nila masabi kung aling mga bagay ang mga katotohanan at kung alin ang hindi, ni hindi nila alam kung paano isagawa ang katotohanan kapag nahaharap sa mga sitwasyon. Hindi malinaw sa kanila kung ang mga kilos at pag-uugali ba nila ay naaayon sa mga katotohanang prinsipyo at ginagawa lang nila ang mga bagay-bagay sa anumang paraang sa tingin nila ay mabuti. Hindi ba't ito ay pagiging magulo ng pag-iisip? Wala silang mga prinsipyo sa anumang ginagawa nila, ni wala silang mga prinsipyo sa kung paano nila tinatrato ang sinumang tao. Halimbawa, pagdating sa pagtrato sa masasamang tao, may ilang masamang tao na may partikular na mga kalakasan o propesyonal na kasanayan at makakapagserbisyo pa rin sa ngayon. Kung gayon, maaaring pahintulutan ang gayong mga tao na magserbisyo. Pero sadyang hindi ito maintindihan ng ilang tao. Hindi ba't ayaw ng Diyos sa masasamang tao? Kaya bakit ginagamit pa rin sila? Kapag nakikipagbahaginan ka sa kanila na ito ay karunungan at isa ring prinsipyo, pinagbubulayan nila ito at iniisip, anong prinsipyo? Hindi ba't panlilin lang ito sa mga tao? Hindi ba't pagsasamantala ito sa mga tao? Ganito nila ito nauunawaan. Sabihin ninyo sa akin, mayroon ba silang pag-iisip ng normal na pagkatao? Hindi nila alam kung paano tukuyin ang mga prinsipyo para sa pagkilos ayon sa mga aktwal na sitwasyon. Kaya ba nilang maabot ang antas ng normal na talino ng tao? Kayang maunawaan at maarok ng mga may pag-iisip ng normal na pagkatao at normal na talino ang bagay na ito, pero hindi man lang maarok ng mga taong nagreinkarnasyon mula sa mga hayop ang simpleng bagay na ito. Kung gayon,
paano nila posibleng maunawaan ang katotohanan? Isang bagay na madalas nilang sabihin ay, "Noong nakaraan, iyan ang sinabi mo tungkol sa bagay na ito. Bakit iba na ang sinasabi mo ngayon? Hindi maaasahan ang mga salita mo. Paanong nagagawa mong baguhin ang mga ito anumang oras?" Hindi nila alam na iba na ngayon ang kalagayan ng bagay na ito, kaya dapat ding magbago ang paraan ng pagharap dito. Gayunpaman, nananatiling pareho ang mga prinsipyo at layon. Nagbago lang ang paraan ng pagharap sa bagay na ito. Inaayos ito ayon sa mga partikular na sitwasyon. Umaakma at tumutugon sa tuwing kinakailangan batay sa kalagayan ng bagay na ito para makamit ang mas magagandang resulta. Kapag nakakaharap ng mga taong nagreinkarnasyon mula sa mga hayop ang gayong mga bagay, hindi nila makilatis ang mga ito. Naniniwala sila na ang mga katotohanang prinsipyo ay mga regulasyon at na dapat na sundin ang mga ito nang walang pagbabago sa lahat ng oras. Kaya kapag ikaw, batay sa mga katotohanang prinsipyo, ay nag-aangkop ng paraan para sa paggawa ng isang bagay, hindi nila ito naiintindihan o nauunawaan at hindi nila ito matanggap. Maaari ka pa ngang kondinahin ng ilan sa kanila at humanap ng panghahawakan laban sa iyo. Sa kalooban nila, hindi nila malinaw na makita ang diwa o kalikasan ng anumang bagay. Magulo ang kanilang mga pag-iisip. Kapag tinitingnan nila ang anumang bagay, naglalapat lang sila ng mga regulasyon dito. Hindi nila kailanman alam kung paano ito susukatin batay sa mga katotohanang prinsipyo, ni hindi nila alam kung paano gumamit ng iba't ibang pamamaraan para lutasin at tugunan ito batay sa batas ng pag-unlad nito. Sa mga taong nagreinkarnasyon mula sa mga hayop, napakalinaw ng katangiang ito ng pagiging magulo ng pag-iisip. Hindi ba? Ang mga taong nagreinkarnasyon mula sa mga hayop ay hindi kayang kumilatis ng ibang tao. Kapag nakakakita sila ng isang taong medyo matapat magsalita pero kumikilos ng medyo lihim na mapanira, hindi nila makilatis kung anong uri talaga ng tao ito, kung isa ba talaga itong taong naghahangad sa katotohanan. Kapag nahaharap sa mga komplikadong sitwasyon na nangangailangan ng dialektikong pag-iisip, nalilito sila at hindi nila malaman kung paano ito susuriin at hindi nila alam kung paano ito susukatin. Magulo ang kanilang pag-iisip. Ang pag-iisip nila ay parang isang buhol-buhol na sinulid at hindi nila kailanman maiayos ang sarili nilang mga kaisipan. Kahit ilang beses mo mang sabihin sa kanila ang mga prinsipyo, hindi nila alam kung paano ilalapat ang mga katotohanang prinsipyo para kilatisin ang iba't ibang tao, pangyayari, at bagay. Halimbawa, pagdating sa pag-uulat ng mga problema, hindi nila maiulat ng tumpak ang mga bagay-bagay batay sa aktwal na sitwasyon. May ilang leader na kayang gumawa ng ilang aktwal na gawain, pero sa mga partikular na pagkakataon, maaaring may ilang paglihis sa pagganap nila sa kanilang gawain at maaaring magpakita sila ng ilang pagbubunyag ng mga tiwaling disposisyon. Gayunpaman, pagdating sa kanilang pagkatao at kapabilidad sa gawain, sa pangkalahatan ay pasok sila sa pamantayan. Pero hindi tinitingnan ng ilang taong magulo ang isip ang katunayan na kayang gumawa ng mga leader na ito ng aktwal na gawain
ni hindi nila tinitingnan ang mga merito ng pagkatao ng mga ito. Sa halip, ang tanging pinipili nilang iulat ay ang mga depekto, kapintasan ng mga ito, at ilang maliit at di mahalagang issue. Sa kabaligtaran, ang mga tunay na antikristo at masasamang tao, ang mga taong gumagawa ng malalaking kasamaan, ay walang kakayahang gumawa ng anumang aktwal na gawain at nagsasalita lang ng mga salita at doktrina para ilihis ang iba. Sa panlabas, ay gumagawa sila ng mga bagay ng may labis na pagpaparangya, pero sa realidad ay hindi pasok sa pamantayan ang kanilang pagkatao. Mali ang landas na pinili nila. Ang pagkatao nila ay sa masasamang tao at mga antikristo, at ang landas na tinatahak nila ay sa mga antikristo. Landas ng hindi paghahangad sa katotohanan, pero hindi makilatis ng mga individual na ito na magulo ang isip ang mga bagay na ito. Nakikita nila na malaki ang pagpaparangya ng mga taong ito kapag ginagawa ang kanilang gawain, at ipinapalagay nilang may talento ang mga ito sa pamumuno at mga kasanayan sa pag-oorganisa, na kaya ng mga ito na gawin ng maayos ang gawain. Pagdating sa kung anong mga resulta ang aktwal na ibinubunga ng gawain ng mga ito, kung nagsisi at nagbago na ba ang mga ito, o kung pasok ba sa pamantayan ang pagkatao ng mga ito, hindi nila alam alinman sa mga bagay na ito. Kahit pa mailihis at makontrol sila ng mga antikristo, wala silang magiging kamalayan dito. Susunod at magpapasakop sila sa mga antikristo, pero naniniwala pa rin silang sumusunod sila sa Diyos, na nangangaral sila ng ebanghelyo at nagpapatotoo sa Diyos. Ang totoo, matagal na silang kontrolado ng mga antikristo. Hindi sila nananampalataya sa Diyos, kundi sumusunod sa mga tao, sumusunod sa mga dyablo at satanas, pero hindi nila ito malalaman. Sa kalooban nila, matagal na silang napuno ng kadiliman, matagal nang nawala sa kanila ang presensya ng Diyos, at matagal nang nawala sa kanila ang gawain ng banal na Espiritu. Dahil napakamanhid nila, dahil baluktot ang kanilang pag-arok, at dahil hindi nila nauunawaan ang anumang mga katotohanang prinsipyo, hindi nila makilatis ang mga bagay-bagay at hindi nila kayang kumilatis ng mga tao. Hindi lang sila hindi nag-uulat ng mga problema o nagpapatanggal ng mga antikristo, kundi ipinagtatanggol pa nila ang mga ito. Sa kabaligtaran, pagdating sa mga leader at manggagawa na tunay na kayang gumawa ng ilang aktwal na gawain, kung makapansin sila ng maliliit na kapintasan o maliliit na issue, ipinipilit nilang iulat ang mga ito at banggitin ang mga isyung ito, kahit na hindi mga usapin ng prinsipyo ang mga ito. Malubha ang pagiging magulo ng kanilang isip. Hindi nila makilatis ang anumang usapin ng prinsipyo. Kahit pagdating sa kung kanino sila dapat makisalamuha sa pang-araw-araw na buhay, kung kanino sila makakatamo ng tulong at mga pakinabang, o kung kanino sila dapat lumayo, hindi nila makilatis o mawari ang mga bagay na ito. Ang ilan sa kanila ay labis na kasundo ang mga hindi mananampalataya at mga walang pananampalataya. Iniisip na ang mga taong ito ay maalam, may kakayahan, at sa gayon ay makakatulong sa kanila, at nasulit pakisamahan ang mga ito. Madalas pa nga nilang purihin ang mga iniidolo nila, sinasabi kung gaano kahusay ang mga ito at kung gaano kalaki ang katanyagan ng mga ito.
Sinasamba nila ang mga dyablo bilang mga idolo. Hindi ba't pagiging magulo ito ng pag-iisip? Ano ba talaga ang partikular na tinutukoy ng pagiging magulo ang isip? Pagkakaroon ng mahinang kakayahan. Pangkalahatang paraan iyan ng pagsasabi. Sa partikular, ang pagiging magulo ang isip ay nangangahulugan na ang isang tao ay walang tumpak na mga kaisipan at pananaw para kumilatis ng anuman at na sa pagtingin sa anumang bagay ay wala siyang mga prinsipyo o batayan at magulo ang pananaw niya rito. Isa itong aspekto. Bukod pa rito, hindi kayang pag-ibahin ng ganitong uri ng mga tao ang tama sa mali at ang itim sa puti. Madalas nilang napagkakamalan ang mga negatibong bagay bilang mga positibong bagay at tinatawag na negatibo ang mga positibong bagay. Hindi nila makilatis kung ano ang mga positibong bagay at kung ano ang mga negatibong bagay. Halimbawa, sinasabi ng ilang tao, "Ang Diyos na pinaniniwalaan ninyo ay isang tao lang." Pinag-iisipan nila ito at sinasabing, Hindi iyan tama. Ang pinaniniwalaan ko ay Diyos. Kung isa lang siyang tao, paano niya maipapahayag ang katotohanan? Ang pinaniniwalaan ko ay Diyos. Tiyak ako tungkol dito. Sa puntong ito, hindi magulo ang isip nila. Pero kapag may nagsabing, itinakbo ng Diyos na pinaniniwalaan ninyo ang malaking pera, tumakas papuntang US para magpasarap sa buhay doon. Nalilito sila at nalilihis. Kung maririnig ng isang taong may talino ang mga salitang ito, makikilatis niyang isa itong inimbentong tsismis. Paano ito matatawag na pagtakbo dala ang malaking pera? Kapag dumadaan sa customs, sumasailalim ang lahat sa mahigpit na inspeksyon at may regulasyon sa dami ng pera na maaaring dalhin ng bawat tao. Ang pagdadala ba ng ganoong kaliit na halaga ng pera ay maituturing na pagtakbo dala ang malaking pera? Bukod pa rito, kaninong pera iyon? Kung may isang taong naglustay o umagaw ng pera ng ibang tao, iyon ay pagtakbo dala ang malaking pera. Pero kung sarili niyang pera iyon, matatawag ba iyong pagtakbo dala ang malaking pera? Hindi iyon pagtakbo dala ang pera, kundi normal na pagdadala ng pera. Isa itong aspekto. Higit pa rito, ano ang ibig sabihin ng pagtakas? Ang pagtakbo ng isang takas pagkatapos gumawa ng krimen ay tinatawag na pagtakas. Gumawa ba ng krimen si Kristong nagkatawang tao? Nagpahayag lang siya ng maraming katotohanan at isinagawa ang kanyang gawain ng paghatol sa mainland China. Nagtamo ng isang grupo ng mga taong sumunod sa kanya at dahil dito ay dinanas niya ang malupit na panunupil at hibang na pag-aresto ng CCP. Sa huli, wala siyang magawa kundi akayin ang ilang tao palabas ng bansa para ipagpatuloy ang gawain ng Diyos sa ibang bansa. Paano iyon matatawag na pagtakbo dala ang malaking pera? Isa iyong normal na paglalakbay, pagdaan sa customs, at pagsakay sa eroplano papuntang Estados Unidos sa isang ganap na normal na paraan. Umalis siya sa bansa dahil tinutugis siya ng CCP. Walang mapagpahingahan at walang lugar na matutuluyan.
Sa ilalim ng diktadurang pamumuno ng CCP, hindi lang walang kalayaan sa relihiyon, kundi humahantong din sa pag-aresto at pag-uusig ang pananampalataya sa Diyos. Para naman kay Kristo, na nagpapahayag ng katotohanan para iligtas ang sangkatauhan, kung mahuhuli siya, haharap siya sa parusang kamatayan at pagpapako sa krus. Dahil lang sa mga pangangailangan ng gawain, kaya pinili ni Kristo na pumunta sa isang demokratiko at malayang bansa at nakakuha siya ng pasaporte at visa sa pamamagitan ng mga normal na paraan bago makarating sa Estados Unidos. Sa US, wala siyang mga kaibigan o kamag-anak, hindi siya pamilyar sa lugar at namumuhay siya ng isang ordinaryong buhay, kumakain ng mga simpleng lutong bahay na pagkain. Walang anumang pagpapasarap sa buhay. Hindi ba't ang pagpapasarap sa buhay ay pananalita lang ng mga may masasamang motibo? Hindi ba't isa itong kasinungalingan? Namumuhay si Kristo ng buhay ng isang ordinaryong tao sa US. Kumakain ng mga pagkaing lutong bahay. Ni minsan ay hindi kumain sa isang mamahaling restaurant para magtamasa ng isang marangyang pagkain, lalo nang hindi kailanman nanatili sa isang mamahaling hotel at napakabihirang maglakbay. Sapat na ang paglalakbay sa mga kalapit na lugar. Walang alinman sa mga bagay na ito ang may anumang espesyal na atraksyon para sa kanya. Mahilig kumain ang ilang tao at gustong subukan ang lahat ng hindi pa nila natitikman. Umaabot pa sa puntong ipinapadala ang pagkain sa pamamagitan ng eroplano para lang matikman ito. Kahit kailan ba ay ginawa ko iyon? Hindi kailanman. Gayunpaman, kahit ganoon, may ilang taong may masasamang motibo na ginagawan ito ng issue. Ang mga taong ito ay mga dyablo. Ipinanganak silang mga kaaway ng Diyos at ang pagkilos nila sa ganitong paraan ay ang kanilang likas na kalikasan. Pangunahin silang umaasa sa pagsisinungaling para linlangin ang mga tao at siraan ang Diyos. Na sila ay mga dyablo ay hindi mapag-aalinlanganan. Kaya anong uri ng tao ang isang taong kayang maniwala sa mga kasinungalingan ng mga dyablong ito? Siyempre, dapat na mga dyablo rin sila. Tanging mga dyablo ang naniniwala sa mga salita ng mga dyablo. Sinasabi ng ilang tao, itinakbo ng Kristo na pinaniniwalaan ninyo ang malaking pera. At agad nila itong pinaniniwalaan at ganap na tinatanggap. Sinasabi ng ilang tao, tumakas ang Kristo na pinaniniwalaan ninyo papuntang US at nagpapasarap sa buhay doon. Kumakain ng napakaraming masasarap na pagkain na nagsasawa na siya sa mga ito. Nananatili sa mararangyang hotel, sumasakay sa mararangyang sasakyan, may personal na chef at mga katulong, at nagpupunta sa ibang bansa para libutin ang sikat na magagandang tanawin. Ginugugol niya ang lahat ng oras niya sa pagpapasarap sa buhay. Sa sandaling mabrainwash ni Satanas, agad itong pinaniniwalaan ng mga taong ito na magulo ang isip. Sinasabi ko na ang gayong mga tao ay dapat na ibigay kay Satanas. Hindi sila karapat-dapat na manampalataya sa Diyos. Kahit gaano karaming sermon ang napakinggan na nila, hindi lang talaga nila nauunawaan at kaya pa rin nilang maniwala sa mga tsismis na ito. Ang gayong mga tao ay hindi tao. Kung hindi sila tao, ano sila? Sila ay mga hayop. Bagamat hindi sila masasamang tao,
Malubha ang pagiging magulo ng kanilang isip. Hindi nila kayang pag-ibahin ang mabuti sa masama, ang positibo sa negatibo, ang tama sa mali, ang katotohanan sa kabuktutan, at baluktot na pangangatwiran. Dapat alisin ang gayong mga tao. Kung hindi sila aalis ng kusa, dapat silang alisin sa iglesia. Dapat silang palayasin kaagad at malugod namin silang ihahatid. May sariling paraan ang CCP ng paglalarawan sa pagpapaalis ng mga tao ng iglesia. Sinasabing ang pagpapaalis at pagpapatalsik sa mga tao ay isang pagpapakita ng lakas. Nakikita mo, nauunawaan ng mga dyablo at Satanas ang bawat usapin sa gayong katawa-tawang paraan. Inilalantad lang nito na marami sa mga pagkilos ng CCP ay ginagawa para magpakita ng lakas. Kaya, binibigyang kahulugan nito ang pag-aalis ng mga tao ng iglesia bilang isang pagpapakita ng lakas. Ipinagpapalagay nito na iniisip ng iba ang katulad ng iniisip nito. Hindi nito kailanman mauunawaan na ginagawa ito ng iglesia ng ganap na nakabatay sa katotohanan at sa mga salita ng Diyos. Ang pag-aalis mula sa iglesia ay bahagi ng mga atas administratibo nito. Hindi ba't buktot ang mga dyablo? Talagang buktot sila. At napakaraming taong magulo ang isip. Gaano man kabuktot ang mga dyablo, hindi makita ng mga taong magulo ang isip na buktot sila. Kapag nag-iimbento ng mga tsismis ang mga dyablo tungkol sa Diyos, iniinsulto ang Diyos at nilalapastangan ang Diyos, pinaniniwalaan nila ang bawat salita. Pero gaano man katotoo at kapositibo ang mga salita ng Diyos, hindi nila pinaniniwalaan ang mga ito. Gaano man karaming pakinabang ang idinudulot ng mga salita ng Diyos sa mga tao, hindi nila ito makita. Ngunit sa sandaling magsalita si Satanas ng isang salita, nalilihis sila at pinaniniwalaan ito ng walang pag-aalinlangan. Masasabing sila ay kauri ni Satanas, pero talagang ayaw sa kanila ni Satanas. Bakit? Dahil ang mga hangal na tulad nila, ang gayong mga ganap na mangmang, ay masyadong hangal kahit para kay Satanas. Wala kang kayang gawin, kaya ang ginagawa lang ni Satanas ay ilihis ka para hindi ka manampalataya sa Diyos at ipagkanulo mo ang Diyos. Ayaw ni Satanas sa isang tulad mo. Ano ba ang posibleng magagawa mo? Mayroon ka bang mga kasanayan para magsagawa ng paniniktik? Niwala kang ang normal na talino ng tao. Ilalantad mo ang pagkakakilanlan mo bago mo pa matapos ang 3 pangungusap. Kahit pagustuhin mong maging espiya para sa CCP, hindi ka gugustuhin ng CCP. Dahil ikaw ay hangal, magulo ang isip, napakadaling dinlangin, at hindi ka nagtataglay ng normal na talino ng isang tao, minamaliit ka pa nga ni Satanas at ayaw nito sa iyo. Kaya kapag hinihiling sa iyo ng sambahayan ng Diyos na gampanan ang tungkulin mo, itinataas ka ng Diyos. Huwag kang makaramdam na inaagrabyado ka. Pinaniniwalaan mo ang lahat ng sinasabi ni Satanas, pero gaano man karaming gawain ang nagawa na ng Diyos o gaano man karaming salita ang nasabi na ng Diyos, hindi ka naniniwala sa mga ito. Wala kang tunay na pananampalataya sa Diyos at nananatili kang puno ng pagdududa. Nagsasalita si Satanas ng isang salita at nabibihag ka nito. Anong klaseng hamak na nilalang ka? Anong dignidad ang mayroon ka? Anong halaga ang mayroon ka?
Isa ka lang taong magulo ang isip, pero iniisip mong napakagaling mo at naniniwala kang marangal ka. Hindi mo man lang makilatis ang gayong mga hayag na kasinungalingan ni Satanas at hindi mo makilala ang layunin ni Satanas sa likod ng mga ito. Hindi ba't sukdulang pagiging magulo ito ng pag-iisip? Sinasabi ng CCP, itinakbo ng Kristo na pinaniniwalaan ninyo ang malaking pera at nagpapasarap sa buhay sa US. Kapag naririnig ito ng mga taong ito na magulo ang isip, kumakabog ang kanilang dibdib. Ganoon ba? Paanong hindi ko nalaman ang tungkol dito? Itinakbo ba niya ang lahat ng perang inihandog ko? Hindi iyon ginamit para sa gawain ng iglesia, hindi ba? Ginastos iyon para sa personal niyang kasiyahan, hindi ba? Ginamit iyon para bumili ng masasarap na pagkain, magagandang damit, at mahahalagang alahas para sa sarili niya, hindi ba? Ni hindi ko man lang ito natamasa. Ginamit niya ito para sa sarili niyang pagtatamasa. Hinding-hindi ko ito matatanggap. Hindi na ako nananampalataya. Kailangan kong bawiin ang pera ko. Kung pinagsisisihan mo ang paghahandog ng pera, maaaring isauli ito sa iyo ng sambahayan ng Diyos. Pero mula sa sandaling iyon, ganap ka ng hiwalay mula sa sambahayan ng Diyos. Napakaraming taon mo nang nakikinig sa mga sermon. Gaano karaming katotohanan ang natamo mo ng libre? Tinamasa mo ang biyaya, mga pagpapala, proteksyon at pangangalaga ng Diyos sa loob ng napakaraming taon. Gumastos ka ba ng kahit isang sentimo? Humingi ba sa iyo ng pera ang Diyos kahit kailan? Ang biyaya, mga pagpapala, pangangalaga at proteksyon ng Diyos, kabilang na ang mismong buhay mo, ay pawang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Mabibili mo ba sa pera ang ipinagkakaloob ng Diyos? Ano ang maipapalit mo rito? Maipagpapalit mo ba ang iilang maruming barya mo para dito? Ang mga bagay na ito ay mga kayamanang hindi matutumbasan ng halaga. Wala kang anumang maipapalit sa mga ito. Walang sino man ang makakagawa nito. Ipinagkaloob ang mga ito sa iyo dahil handang gawin ito ng Diyos, dahil nagpapakita sa iyo ng biyaya ang Diyos at tinatrato ka ng Diyos bilang isang nilikha. Hindi ito mga bagay na binili mo sa pera, ni mga bagay na nakuha mo kapalit ng pagbabayad ng halaga. Hindi makilatis ng mga taong magulo ang isip ang mga bagay na ito. Sa kanilang puso, palagi silang nalilito. Palagi nilang iniisip, mayroon bang anumang madilim na lihim ang Diyos? Bukod sa pagbibigay ng mga sermon, hindi ba't marami pang ibang bagay na dapat linawin at ipaliwanag sa amin? Hindi ba't dapat mayroong paliwanag, mayroong pag-uulat? Hindi ba't dapat ibunyag sa lahat ang kanyang pribadong buhay at ang kanyang mga salita at kilos kapag walang ibang nasa paligid? Maraming taong magulo ang isip ang may ganitong kaisipan. Maaaring hindi nila sinasabi ng malakas ang gayong mga bagay, pero ito ang iniisip nila sa kanilang puso. Kailangan bang ibunyag ng Diyos sa tiwaling sangkatauhan ang lahat ng ginagawa niya? Napakarami ng katotohanang ipinahayag ng Diyos at iyon ang pinakadakilang uri ng pagbubunyag. Ibinubunyag nito ang lahat ng tao. Kung hindi ka naniniwala na ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay ang katotohanan, wala ka talagang anumang kaalaman tungkol sa Diyos. Kung gumagawa ka ng mga basta-bastang komento tungkol sa Diyos, inaatake at nilalabanan mo ang Diyos.
Ginawa ng pampubliko ng Diyos ang lahat ng katotohanan para magamit ng mga tao ang katotohanan para tingnan ang mga bagay-bagay. Kung paano dapat tingnan ng isang tao ang mga tao, kung paano nila dapat tingnan ang mga bagay-bagay, at kung anong mga pananaw at prinsipyo ang dapat nilang taglayin sa pag-asal at pagkilos. Lahat ng ito ay nasa mga salita ng Diyos. Kung hindi mo pa rin ito alam at hindi pa rin ito malinaw sa iyo, ito ay dahil magulo ang isip mo. Isa kang individual na magulo ang isip. Ang mga taong magulo ang isip ay hindi karapat-dapat na malaman ang tungkol sa mga gawain ng Diyos at ng sambahayan ng Diyos, lalo na ang mga dyablo, dahil ang mga taong magulo ang isip at ang mga dyablo ay walang anumang pagkaunawa sa katotohanan. May tendensiya silang basta-bastang maglapat ng mga regulasyon, gumawa ng mga bulag na paghusga, at basta-bastang kondinahin ang mga gawaing ito. Wala silang pagkilatis at walang mga prinsipyo. Maaaring sabihin ng may katiyakan, ang mga taong magulo ang isip at ang mga dyablo ay hindi karapat-dapat na manatili sa sambahayan ng Diyos. Dapat silang lumayas. Ang mga taong magulo ang isip at mga taong baligho ay hindi nagtataglay ng mga pangunahing kondisyon para maunawaan ang katotohanan. Ni hindi sila nagtataglay ng mga pangunahing kondisyon para magtamo ng kaligtasan. Maaari silang bihagi ni Satanas anumang oras at sa anumang lugar. Sabihin ninyo sa akin, kailan ba nagbigay ng mga sermon o nagpaliwanag ng katotohanan ang Diyos sa mga hayop? Kaya, para makarinig ang mga tao ng napakaraming sermon, maunawaan man nila ang katotohanan o hindi, ito ay ganap na dahil sa biyaya ng Diyos at sa pagtataas ng Diyos. Kung palagi kang nagdududa sa Diyos, iniisip na, ang siya bang pinaniniwalaan ko ay talagang ang tunay na Diyos? Talaga bang umiiral ang Diyos? Talaga bang ang Diyos ang may kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng bagay? Talaga bang mabuti ang Diyos sa mga tao o nagkukunwari lang siya? Talaga bang ang Diyos ang katotohanan at kaya ba talaga niyang iligtas ang mga tao? Kung ganito ka mag-isip at tinatrato mo ang Diyos ng may gayong saloobin, karapat-dapat kang mamatay. Sa malaot madali, maghahanda ang Diyos ng isang partikular na kapaligiran kung saan ibibigay kanya kay Satanas at ang ugnayan mo sa Diyos ay ganap na mapuputol. Ang ugnayan sa pagitan mo at ng Diyos ay hindi na magiging sa pagitan ng isang nilikha at ng lumikha, at mula sa sandaling iyon, wala ka nang magiging kinalaman sa Diyos.